Ito ang inaasahan mga great na posibleng direksyon nitong ating minomonitor na sama ng panahon at magiging bagyo makabayang tatawaging Quiapo. Bagamat sa kasalukuyan sa pag-asa, ito'y categorized pa rin bilang isang low pressure area mga kababayan. Pero kung ating titignan sa ating windy app, mula po sa UKM, meron na po silang minomonitor na possible direction. Yan po may kita natin yung kanyang movement sa araw po yan ng Miyerkules ay Huwebes bukas, and then Biyernes yung paglapit nga sa bahagi pagitan niya ng Batanes, part ng Calayan at Northern Luzon. And then patungo sa bahagi ng China area pagdating po sa araw ho ng Sabado mga ka-great. Ngayon mas lapitan natin dito po sa senaryo na ating pinakita rin nakaraan. Halos yung kanyang senaryo ay parehas din po no, sa ating naiulat. Ito makikita natin ngayon pong gabi. Makikita natin yung kanyang movement. So may possibility, gaya natin binabanggit, ngayon pong araw ay maaaring maging bagyo. So malaki ang chance na posibleng mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Depende po yan sa senaryo. Kanina sa paliwanag ng ating pag-asa, dahil nga po sa kumpol ng Kaulapan, hindi po agad na-develop ito pong circulation ng sama ng panahon o itong LPA. Kaya sa ngayon hindi pa kinakategorize bilang isang gabagyo ho mga kababayan. Pero may kita natin sa mga susunod na mga oras, posible malaki ng chance na ito po'y maging isang ganap na bagyo sa forecast ng pag-asa. Pero may kita natin ang Palawan, ilang parte ng Visayas, Mindanao ay naapektuhan ng kumpol ng Kaulapan, dulot naman ng paghila nito pong sama ng panahon. Ito po ay habagat na sa magdadala ng mga pag-ulan sa ilang parte na mga nabanggit na lugar. Muli balikan natin dito po no, sa kanyang movement. Yan po mga kabayan, yung paglapit po sa araw po ng Biyernes at bago po yung Biyernes, inaasa natin na yung ilang part ng Northern Luzon ay makaranas ng mga bahagyang mga pag-ulan na kung tuloy-tuloy ay maaaring magdala ng mga pagbaha or landslide. Dito sa senaryo, muli pagitan pa rin ng Calayan and then bahagi ng Northern Luzon. Pero tingnan natin sa aktual na senaryo kung ganyan po ang magiging aktual no, mga kabayan. Kung ating pumapansinin kumpara sa nagdaang bagyong Inday, ito po ay medyo mahina lang klase na bagyo. Pero yung mga pag-ulan, yun ang dapat natin paghandaan mga kababayan. Samantala, maliban dyan, tignan muli natin doon sa posibleng development ng sama ng panahon na mabubuo. Ito ay sa pagitan naman sa katapusan ng buwan ng July at sa pagpasok sa buwan ng Agosto ho mga great. Ito po makikita po natin, actually dalawa po ito. Ito ho mga kabayan sa katapusan ng July by July 31, meron pong another scenario tayo nakikita pero medyo mahina lamang kumpara dito sa likurang bahagi na atin nakikita. Yan po makikita natin yung movement papunta sa bahagi ng Taiwan area. At yung isa naman, yung inaasam pong posibleng malakas na bagyo ay patungo sa part ng Japan area. Pero abangan natin yung mga possible development niyan sa susunod na araw dahil ito ay medyo advanced forecast pa. So mahaba pa yung mga araw at marami pa mga development na mangyayari mga kababayan.